Hi everyone! Hello po! A blessed Thursday evening to everyone joining us tonight po. Hi! So, share muna tayo ng ating live. Yan, sa mga nag-aabang sa atin. Hello po sa inyo! Share sa mga group and sa Facebook nyo po. Yan. Okay. Yan. Hello po sa mga nag-antay sa atin. Share natin yung screen. Alright. Ayan, hello po sa mga kasama natin and sa mga magjo-join pa lang or bago pong follower po ng page. These are the services that I, Miss Joy SP, provide and offer. We're also on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. And yung mga free webinars po and FB Live events, they get uploaded sa YouTube channel na Miss Joy SP. So you can check it out at your own free time po. Ayan. So ongoing pa rin po if you know of small or medium scale businesses that would want to upgrade and make changes to become autism-friendly spaces po sa workplace nila or sa business nila. You can recommend or refer them as we provide online training to staff and employees po. And Safe Social Group is also still available. You can inquire. This aims to support and provide help for your child's language, communication, and social skills. So open to 3 years up to young adults with or without diagnosis. So welcome po. Lahat po ng interested. And then they will be grouped according to their individual needs and goals. And you can send us a message to book for a free screening. You just need to share po yung details and intake form and then may discounted rate tayo. Yan. So we're gonna use a platform like laptop or tablet or smartphone via Zoom meeting, and then magkakaroon ng screening, and then they will be grouped accordingly. Hi, Mami Zil! Thank you po for joining. Hi, Miss Amabel Mina. And this is for the next month po. Ang bilis ng panahon. August 15, our next free online speech and language consultation. This is our fourth run. So from here on until the end of the year, I'll be hosting and doing free online speech and language consultations na po once a month. So if you know someone looking or interested po or they need or could benefit from an online speech and language consultation, do send them this information kasi nandito po yung meeting ID and passcode and yung schedule if they're gonna join us. Ayan. And ito yung mga yun, parang summary yung mga ino-offer natin. Ayan. And then this free guide, kung hindi nyo pa po na-download or na-check ito, this is your first step to augmentative and alternative communication system. Very good po na quality materials that Doc Gabby, our physician and RSLP guest from last month, yan, na nagbigay sa atin itong free resource na to. So easy to follow, ipiprint na lang yung mga core boards, sa Scandes, and magagamit siya ng hindi lang mga non-speaking pwede po sa mga may mga words na or verbal kids that still need support with their sentences or mas mag-improve pa yung concepts and vocabulary nila. So, share this to someone you know will need support.
And yan, eto po yung next Thursday, na-cancel po kasi may massive outage, Meta FB outage nung Sunday. Bigla-bigla na lang mag-online na kami ni ni Nanay Laika, tapos biglang hindi mo siya ma-access sa desktop mo. Kaya na-reschedule din po tayo. So it's going to be next Thursday at the same time po, 8 p.m. I hope you can join us so we can learn about the amazing story of Sam Reese and Nanay Laika. Ayan, so samahan niyo po kami. And inaantay lang natin na mag-log in ang ating guest for now. So, hello muna tayo, chill muna tayo, tsaka share muna natin sa mga pages natin yung mga ganap natin. Or if you have a question, ayan. Yan. Ang interesting kasi, first time po ito that we learn about intermediate customized wheelchair. Actually, kung nakikita niyo po si Kat, K-A-T, out of the box, she's a doctor na person with disability. So, isa po siya sa, i-open natin yung Facebook para makita natin siya. I-promote natin siya. Wait lang. Here you go. Yes po, Mami Sil. Tuloy na next Thursday. So, sana po ay samahan niyo rin po kami. Yan, hanapin natin si Cat out of the box at i-share natin siya. Si Doc Cat. Ayan. So, if you're seeing this on your screen, ito po yung page po ni Cat out of the box, si Doc Cat. Ayan. Ay, hindi pa siya nag-show up sa screen. Yan. So medyo maraming mga ganap si Doc Cat, nakakatuwa. Naging part din siya ng Paralympics and sobrang advocate talaga for inclusion din. Ayan. Ito yung mini film na naging part ng Cinemalaya Shorts. Ayan. Tapos, yun nga, naging part din siya ng, alam ko, Paralympics, naging representative. And she really makes videos to spread awareness sa kondisyon ng mga PWD sa atin. Yes, Mami Sil, but of course, we shall do that, Mami Sil. Yes na yes dyan sa sinabi mong second natin, kwentong awesome. Why not? Ayan. So, check niyo po yan si Doc Cat. Actually, siya po yung next month guest ko for Neurodiverse Minds. Si Doc Cat. So, sobrang excited din sa mga matututunan sa kanya. But, wag niyo pong kalimutan because next Thursday ay si Nanay Laika, Sam and Reese muna tayo. Yun na, share ko lang siya. Ito po yung, wait, ayan. Yung sa next Thursday, lakihan ko na nga lang to. Yan. Neurodiverse Minds on next Thursday, July 30. No, no worries, Mommy Zil. Thank you for taking part here and joining us. Super appreciate you as always. Thank you so much. And inaantay lang natin na mag-join yung ating guest. So, may anungan kayo or sa Quezon City. Actually, kakatapos lang umulan. Sila si Habagat daw yung Habagat yung nakapit sa PLPA. LPA somewhere sa bandang norte. Ayan. So, wala po ulit sa mga medyo malilate kayo, you're free to watch this again sa YouTube po natin. I-share natin yung YouTube channel natin. Para ma-check out mga iba lang. Yan, sa YouTube tayo. So, itatype nyo lang po ang Miss Joy SP. I have the same account name and handle across all social media. So, Miss Joy SP po lahat yung name po if you're gonna search for me. Yan, eto po yung ating YouTube
account po, Miss Joy SB. And naka-categorize yung mga videos natin into playlist. Yan. So yung playlist po natin, Extra Joyful Sessions, these are my collabs with other professionals. Ito, RSL Peeps collab. Nandiyan po si Doc Gabby and yung mga ibang na-guest natin na mga registered speech language pathologists. These are the webinars that I provided from before po na ina-upload ko dito. And A-Team, yung mga different professionals. So dito magfo-fall yung guest natin tonight, si Sir Dan Ronsley Dizon, and then Neurodiverse Minds na initially Awesome Minds. Yan. So from family sharing their story about their journey. So if you can subscribe, ayan, dyan nyo po mapapanood yung mga helpful webinars, strategies, techniques na available at your own time. Yan. So for tonight, ayan, ito yung topic natin with Sir Dan Ronsley. Yan, inantay lang natin siya. Mag-log in na daw siya in a bit. Tapos matututunan natin yung topic na ginagawa niya na intermediate customized wheelchair services. So we're gonna learn more about this topic in a bit. So balikan lang muna natin yung mga iba pang, yan, pinakita ko kanina. I-flash ko lang ulit. Ayan. So, tulad ng nabanggit ko po kanina, if you know any small or medium scale, kahit large actually, okay lang din, businesses that would want to upgrade their business and service to knowing how to create autism-friendly spaces, you can tag them or share them because we offer online training to staff and employees. Ayan, on how to do it. And ito po, safe social groups where kids will be grouped po to support their language, communication, and social skills according to their needs, individual needs, and goals. Tapos pwede po siya sa with diagnosis or even without diagnosis kung gusto niyo lang po mas matutong ng social skills yung mga kids niyo. Yan. So you can send us a message to book for a free screening. Ayan. And also we have an ongoing promo rate. Okay. And then, eto po, ulitin ko lang, for the month of August, we're gonna have our free online speech and language consultation on August 15, Saturday, 8 to 9 p.m. I'm gonna do this once a month na po, yung free online speech and language consultation. So kung may question kayo, kung may kakilala kayo na parang magbe-benefit for a free online speech language consultation, just send them this detail po. Actually, pinopost ko naman siya dun sa sa page. So makikita nyo rin siya. Ayan. Ano pa ba? Ayan, tsaka ito, highlight ko ulit yung free AAC core board and video from Doc Gab. So, baka mag-benefit po kayo if you try it out kasi may instructions, very clear instructions siya and video on how to do or how to use it. So, scan nyo lang po siya. Ayan. So, salamat po sa mga nagjo-join at nagko-comment. Mami Zil, thank you for being ever so active sa ating chat box and pagtag ng mga followers mo. I super appreciate. Ayan, greet lang din natin yung mga nakikita kong lumalabas. Hello po, shoutout po kay Miss Amabel Mina, Cheryl Lowayon Soria, Miss Joycel B. Martinez, Judy Ann Feliciano sa Diwa. Hello po, Miss Zay May Rubin, Olivia May Sevyuk Rolfanyep, Miss Christina Bagay. Ayan. Hi, Miss Nerissa Galio. Hello po. Hi, Miss Mary Jane Soriano Mejila. Ayan. Hintay lang po natin kasalukuyan ng ating guest. Ayan. And mag na siya. Online na siya in a minute from now. So sana kayo po ay nasa matino at maayos na kalagayan sa mga oras na ito at sa mga nakaraan. And can you believe it, matatapos na po natin ang July. Tapos meron na lang tayong isang buwan bago yung official start ng Pasko ng Pilipinas. Ang buwan ng Setyembre. Magsa-start na siya. So exciting ang natitira pang mga months. So hopefully we can make the most out of it.
Alright, ayan, mag-online na si Sir Dan Ronsley. Yep, ayan, nag-connect na daw siya. So, I'm gonna introduce our guest. Sir Dan Ronsley Dizon is actually the owner and president of Walkie Talkie Therapy Center. And it has its branches in Quezon City and Dasmariñas, Cavite. So kung may mga kakilala kayo na naghahanap dyan, and he's also the owner of the Walkie Talkie Cafe, an advocacy cafe that promotes job inclusion for individuals with special needs. Ang galing, di ba? So yung mga hina-hire po na staff and nag-work po dun sa Walkie Talkie Cafe are individuals with special needs. He graduated from the University of the Philippines, Manila, College of Allied Medical Professions. So, same po sa akin. With a degree in physical therapy and pursued postgraduate studies in MBA in health at the Ateneo Graduate School of Business. A passionate advocate for inclusion and service, he is committed to creating opportunities for children and young adults with developmental needs. Outside of work, he enjoys traveling and shares his experiences through his YouTube travel channel, Sundiland. Sundiland. Yeah, nice. Okay. Ayan. So, wala pa siya, but we're gonna... Ayan na! Yay! Nag-show up na siya. So, isa-stop ko na to. Hi, Teacher Dan! Hello! I'm gonna make you co-host. So, kung meron ka i-share sa screen mo, you can do that. Hello, hello! Good evening! Nauna na yung introduction ko sa'yo, actually. Ayan, tapos pwede ka nang Yeah, online ka na. And pwede ka nang mag-share. Kung mag-share ka ng... Meron ka ba slides? Wala ko si-share. Okay, oh, no problem. We're gonna go and share your... Yung share ko sa inyo na yun. Sorry. Hell, no worries. All right. So, ang topic natin ay intermediate customized wheelchair services. Sobrang interesting to know about it. So, ano bang maibabahagi mo sa amin about it, Teach? So, napakilala mo na ba ako? Yeah! I told them. Sabi ko, we are schoolmates from UP Camp. So, I'm Teacher Dan. So, I'm a physical therapist by profession. Tapos, yung main bulk ng work ko ngayon is into customized wheelchair service. So, certified ako ng WHO as Intermediate Wheelchair Service Provider. So, it's an advocacy para sa mga children with gross motor dysfunctions like cerebral palsy, spina bifida. It's providing the right wheelchair, so the appropriate one, and yung customized and tailored for them. So, ang goal is makapag-provide ng tamang postural support in sitting. So, kasi ang mga parents, usually, di ba may mga readily available na mga wheelchairs. Instead kasi na nakakatulong yung mga ganong wheelchair, sometimes, since hindi siya right-fitted dun sa client, minsan mas nakaka-add siya ng complication sa posture ng client. So, mas hindi siya nagpa-progress. So, it's important to know that the right seating system will provide the right postural support that will help the client, syempre, mas mag-function better. Yan. Yun yung ginagawa ko ngayon. Okay. So, Teach, if I may ask, nag-iisa ka ba sa Pilipinas or meron ka namang mga ibang kasama? Ako yung isa sa mga first batch. So, I was certified parang 2015 and then parang continuous na siyang ginagawa ng UP Camp. Pinapadala yung intermediate wheelchair service provider. Pero I think, so madaming assessor, pero yung gumagawa, I think kami yung isa sa una dito sa Philippines. So meron din before, pero hindi ko sure kung ongoing pa rin sila. But kami, consistent kami until now. So again, iba yung assessor, which is yung chine-check lang nila, tapos iba rin yung gumagawa. Ikaw, both ka ba? Assessor ka ba at saka gumagawa ka? Oh, so meron kasing 8 steps yung intermediate wheelchair service process. So yung una is referral.
So mag-identify sino yung may need. And then next is yung physical assessment and measurement. So kapag nakapag-appointment, yun yung ginagawa ko. Physical assessment and measurement. And yung others na certified din. And then next is um, collaboration with the manufacturing body, for example. So meron kaming partner company or technician. So yun yung gagawa. So magpe-prescribe muna pala kami before manufacturing. So ako yung gagawa ng prescription, after assessment, prescription, and then i-refer ko dun sa manufacturing. And then after that, so gagawin na yung wheelchair, and then magsaset ulit ng appointment for fitting and adjustment. So after that, so di uuwi na nung client yung tuturuan, before pala sila umuwi, tuturuan muna sila how to maintain and how to use a wheelchair. And then after 6 months or within a year, they have to go back for follow-up. So sa amin, continuous yung process every year. So actually free yung adjustment every year para lang ma-encourage silang bumalik. Kasi yung bata, lumalaki sila. So Yes. pag humaba sila, syempre hindi na ulit fitted yung chair. So need namin mag-adjust. And wala namang charge yung adjustment pag Oo. Pero so far, kamusta yung ganong follow-up? Anong nanonotice mo sa trend? Bumabalik ba or minsan yung iba medyo mahirap talagang pabalikin kahit na free na yung adjustment? So Anong napansin mo? I think it depends din sa mga parents. Pero marami namang bumabalik kasi we keep in touch then with them. So for example, may mga concerns sila, responsive kami kapag ganun. So mami, pwedeng ganito. Kung malayo sila, either we set online or we call them, or kung malapit sila, we advise them na pumunta dun sa center para dun namin ma-adjust. May mga ganun. Yung iba kasi malalayo din, like province Yun nga masadya din. So bihira din sila makapunta. Pero yung ideal, it's kahit sana once a year, makakapunta sila for adjustment. Readjustment, oo. Tapos, would you be able to share to us kahit range lang? Like, so, yung bang assessment, separate siya dun sa mismong paggawa? Like, pwede ka magpa-assess, tapos pag parang hindi mo pala kaya, pause ka muna sa assessment? Or Yung, dire-diretso siya? yung sa amin kasi, we offer free screening. For example, sa akin, kahit libre ko siyang i-assess, walang problem. So, para lang ma-educate lang din sila sa importance ng appropriate wheelchair. May mga ganun. So, we take that chance or opportunity para ma-educate sila kahit hindi sila bumili, I mean mag-order on the kasi eventually mga na-educate mo rin sa ganun, nag-iipon muna sila tapos later Correct. mabalik sila. So parang Pero like just to have an idea, can you give like a range lang na magkano ba yung dapat na ihanda? Kahit range sa lang. amin, yung basic, yung package na from head to foot na complete body support is 45K. That's So the yun yung kasama na yung assessment, tapos kasama na yung fitting, kasama na yung adjustment every year. So lahat, Okay. About 45,000. Ganun siya. Sa una, isipin ng client na medyo mabigat. Pero when we educate them about the importance of the right fitted wheelchair, mas makikita mo siya as investment kasi mas mahirap bumili ka ng murang wheelchair. Pero in the long run, nagka-scoliosis yung client. Hindi na pantay yung likod, hindi na pantay yung pelvis. So, mas siya, pwede pa siya maging candidate. Cost ng more problem, yeah. Yeah, so I think it's a good investment. Mas na-realize na, oo nga. So, pero naiintindihan ko medyo mabigat sa una. Pero yung mga parents, kahit hindi sila well-off, nag-iipon talaga sila. Ganun parents na nagiging client namin usually. Tapos, so far naman, when it comes to the quality, as in, talagang matagal na panahon naman yung itinatagal. Yeah. So, since it's, wheelchair. ang purpose din nung WHO dun sa workshop nila, di ba tayo low income country tayo, di ba? So gusto nila makapag-produce ng magandang klaseng material dito sa Philippines na locally available. Kasi usually, di ba, yung mga sobrang gagandang wheelchair, sa sa first world country, sobrang mamahal ng ganun. Importation, sobrang mamahal. So ang goal nila, makapag-produce ng quality, pero low cost na material, pero maganda pa din. So yun yung turo din sa amin ng WHO. So yun yung ginagawa namin ngayon para kahit
hindi ganun ka quality kagaya ng sobrang ano, maganda pa rin kalidad naman. Mhm. So, for example, yung sa amin, matagal naman siya. And kapag halimbawa, actually nag-start kami, mga hindi pa ganun katibay yung mga material. Pero with feedback and yung parang nagka-quality assurance testing din kami. So, mas na-improve namin yung nag-upgrade din kami every time. So, I think yung ngayon, mas magaganda na yung klase ng wheelchair namin. Parang ganyan. Mhm. Tapos yun nga, ang maganda kasi yearly free yung adjustment. They just have to make sure na ano, i-adjust siya accordingly dun sa magiging growth and development na gagamit. Ano palang youngest and oldest na nagawan mo na so far? Mm, oo. So yung youngest, usually ang piniprescribe namin na as yung pinakabata as possible na best time for customized feature, mga 4 years old. Kapag mga 2, mga 3, since medyo maliit pa sila, usually yung piniprescribe muna namin is usually yung car seat, parang Hmm. ganun muna. Pero kapag medyo 4 years old or 5 years old, yun, mas maganda po naka-customized feature na kasi madalas na sila sa pag-upo pag ganyan. Mhm. So parang yun. And then yung oldest na na-prescribe namin, usually adolescents eh, parang ganun. Pero may na-prescribe din kami. Actually, itong customized feature service, pwede din siya sa mga Adults. tanda. Yeah, pwede rin. Ah, Adults. Kaya lang, pag sa kanila kasi, since kaya naman nilang makaupo, or ano, mas pini ko yung mga available na sa commercial, parang pwede yun naman yung na sa, pinipili. Yes. Oo. ay Mas kahit, nagiging option. pwede na din, I think, pwede na din naman for them. Mhm. So, Mhm. pero pag sa mga bata talaga, iba talaga, kailangan, ano, measured talaga, like, pag, According to their fit talaga, no? iba Tsaka kasi, sa needs nila. Tapos, yung nabanggit mo kasi kanina is cerebral palsy and spina bifida. Yun ba yung topmost? Meron pa bang ibang klase ng diagnosis that also benefits from intermediate customized wheelchair? meron pa din, well, sa amin, karamihan, cerebral palsy. Pero kasi, very wide range din yung diagnosis pag cerebral palsy. May hypotonic, may athetosis, may dystonic, may quadriplegic, diplegia. So iba-iba rin silang presentation. So iba-iba din yung postural requirement ng kanilang wheelchair. So kaya yun. So cerebral palsy, yun yung majority. Spina bifida, iba din yung klase ng kanilang wheelchair. Mas lightweight and mas more mobile yung Mhm. for independence. Usually yun. May mga iba din parang yung mga nagde-degenerate na condition like ano nga ba yung nakalimutan ko yung ano. Oo. Pero ang naisip ko Yung lang dyan, diagnose. ALS. 'Di ba? Pero kasi pang adult Oh, yata parang yung ganun. ALS May eh. ganun. Sclerosis din, may something din. Oo, No? pwede rin yun. LS. Okay. Tapos teach, can you share in light of this din, yung sa clinic mo kasi nabanggit ko kanina, yung walkie-talkie. Can you like share information about yun, yung business mo, like kailan mo siya na-start and nakadalawang Ah, branches ka na eh, di ba? so we own a walkie-talkie therapy center. So meron kaming branches. Yung Pioneer branch ay sa Dasmariñas, Cavite. Then yung second branch ay sa Cubao, Quezon City branch. And then yung pangatlo, hindi naman siya talaga walkie-talkie therapy center, but it's a cafe. Pero parang supporting branch din siya somehow kasi may programs din for adolescent. So adolescent and young adults. So parang we train them to be employable somehow dito sa in a cafe setting. So yun yung advocacy niya. So kaya siya advocacy cafe. So parang nagki-cater siya sa mga gustong, kasi yun din yung isa din sa vision din namin na maging employable din yung mga PWDs like mga may autism. So Mhm. namin nakita nila na actually ngayon meron kaming 3 part-timers na sumasahod sila. Pero part-time lang sila. So hindi pa Mhm. talaga full-time. Parang Mhm. ganun. Pero teach, di ba, Pioneer is Dasma, Cavite. Anong year ba ikayo nag-start ng walkie-talkie doon? Ayun, we started 2019. Tapos na-halt parang in 6 months pa lang na-halt dahil sa Dahil sa pandemic. pandemic. Pero magandang opportunity siya ha, kasi parang 'di ba nauso yung online, nag-online Oo. therapy.
Actually, lumawak yung services namin. Mas lumaki pa yung reach and yung Reach. income din somehow. Kahit na hindi ganun kalaki yung tubo namin. Pero ang laki ng reach. Like, umaabot kami sa some parts of Luzon, Visayas, Mindanao, and Mhm. even abroad, as far as Finland. Meron kami Ang klase. galing. Ang galing. Amazing, amazing. Oo. So, Totoo, amazing. Tapos, Teach, tama ba si Walkie Talkie Cafe ay in Cavite? Like, in Cavite, near Cavite. ba siya? Katabi ba siya ni Walkie Yeah, Talkie Clinic? yeah. Tatabi, Ah, tatabi. Parang before, parang unit din siya na nag-provide ng therapy services. Pero since tatlo na kasi yung unit namin doon, and parang hindi masyadong maximized yung space. So sabi, sige yung dalawang unit na lang yung lagyan natin ng therapy center, parang ganyan. Yung isa, gawin natin cafe. And yun, in mhm. fairness naman yun, madami namang customer pag sa araw lang. Pag sa gabi kasi Mhm. sarap. Okay, yes, I get it. Tapos, anong mas nauna, itong Walkie Talkie Cafe or yung second branch mo in Quezon City? Hindi, yung Quezon City branch ay tinayo naman siya during the pandemic, 2021. So medyo naging strategic kami na, sige, hindi pa bukas yung mga big centers. Yung mga Oo, restaurant. So, nag-comply kami doon sa, syempre strict nun, di ba? So, correct. comply kami doon sa DOLE, doon sa ano, para makapag-operate kami. And very mahirap din yung time na yun, kasi, di ba, kapag Totoo. Pabalik pa lang tayo nun eh, to kami face doon to sa face, yeah. contract, di ba? Pag meron talagang na-expose, close talaga. As in, Totoo. hindi namin i-risk, parang gano'n. Mhm. So, yun. So, yung dalawang branches na, at well, parang ang tatlo kasi meron ka pang cafe, no? Oo. Tapos, Teach, paano naman ikaw na open into yung ano, YouTube? Because you're also a vlog. Share Oh, natin yan. Share ko nga sa screen ko. same to you. Wow, thank you sa Ano, pag- actually, pwede ko rin, wait. Ayan, sige. Since ano, ilalagay ko din yung ano, i-share ko yung screen ko now for walkie-talkie page para makita nila. So, separate ba yung page nyo for walkie-talkie cafe. what do you call this? Yung tatlong yon, magkakaiba sila ng pages? Yung Walkie-Talkie Therapy Center, QC and Cavite, isa lang siya. So, Walkie-Talkie Therapy Center. Okay. Pero yung Ito. cafe, yan. So, kaka-7, Ayan po. 7 years old. uh, Kaka-7th nilang. grade 1 na kami, Congratulations. grade 1. Yes, ayan. Ito po. So this is their official page for the Dasma, Cavite, and Quezon City branch. So you can check them out. Meron ka ba dito na ano? Parang tour, ayun. Pero ang ganda kasi ng clinic niya eh. Tour nung clinic mo. Meron ka bang post na ganun? Meron ba? Meron Parang yata wala. sa una ng post yata yun. Ayan, ito po yung example Yan yung mga service. Yes. Example po ng ginagawa nila ng ano, intermediate customized wheelchair. Ayan. Tapos, hanapan natin. Ayan, ito pa. This is a smaller boy naman, if you think about it. Oh, ang galing. Tsaka kapag maganda yung wheelchair nila, nag-iiba talaga yung itsura din nila. Like, naging Mhm. aesthetic yung itsura nila. Oh, tinan mo, outgoing and happy siya. Anong case ito? Cerebral palsy? Cerebral palsy din. Mhm. Tapos removable yung table nila. Able. Galing. Yeah. Ayan. Saan ba yung... ito yung cafe! Ayan. Sa mga interested. Ayan. Ito yung cafe na katabi ng Yan yung mga therapy center. training yan. Then some of them are employed na din, part-time. Ang galing. So may training sila. They undergo training Yeah. to, yeah. Wait lang, sila ba ay nagsimula as clients ng therapy center tapos Actually, hindi? hindi. Yung mga adolescents, Oh, oo. sila nung iba ring centers. Ang galing, nire-refer sila. Pero Kasi so nice. Wait. wala masyadong ganong program kasi like sa province. Totoo. Ito, mas maliit siya, oh. Si little girl. Ang galing. Yan, from ano yan, Sultan Kudarat. Wow. Uh, Nag-travel sila. just for Ay, that. gumagawa ka rin ng ganito. Splint ba tawag dito? Ano ba tawag Yan, dito? yan. Self-orthos. Yan, may partner company kami. So, nagre-refer kami sa kanila. Sila yung gumagawa. So, magaganda rin yung AFO nila.
Splint ba to? Or iba pa yung splint dito sa ganito? Orthosis? Ankle foot orthosis yan eh. Yung, Okay. pero Pag yan, splint kasi sa kamay, right? sa kamay. Ang galing. But, And, ay wait, ano to? Nag-therapy session? therapy session. Yung mga specialized programs. Ang galing. Ito, yung pinapakita yung nag-ano talaga sila sa sa cafe. O yan, yung sila yung nagsiserve. Aftercare. Mm. So, mga may diagnosis to, no? Neurodivergent Yeah, individuals yun. tama. Neurodivergent. So, hinahanap ko pa rin yung post mo ng facility mo. Pero, ayan, baka later on pa dun Kuya, sa... Ang cute, ang dami mo na palang naging clients na naserve ng ano, wheelchair. dami. Sobrang nakakatuwa. Ayan. Ayan, yan, may spina bifida siya. Iba din yung kanyang wheelchair. Ay, wait, etong girl? Oo Oh, nga, ito ba? iba din yung kanya. Yan, Ang kaya niyang galing. i-maneuver yung kanyang wheelchair. Hmm, Rin yung design. ang galing. Oo nga, nakakatuwa naman. Iba-iba talaga yung mga clients. Ito sa clinic to. Wait. Clinic to. Sa Okay? walkie-talkie therapy center. Mm-mm. Nice. Oo nga no, ang happy nila dito sa mga ano nila nung nandito na sila. Ay, ito yung clinic mo, right? Mm. Ano to, Cavite or QC? Cavite. Ang laki na pala ng team, nakakatuwa naman. Alright, i-share din natin yung iyong, Wow! huge, Yan naman, yung iyo. hobby Sige, lang. kwento ha. So, Hobby lang to ah. hobby na, since I like to travel din, and sabi nga daw, travel while you're young. Kasi totoo yun, kapag medyo may edad na tayo, ang hirap na palang lumakad-lakad din. Kasi pag nagta-travel ka, medyo ma-physical activity din siya eh. So, naisip ko din, since practical din tayo and magastos din mag-travel, why not turn that hobby into something, ano din, parang mapagkakakitaan din. Parang later, Correct. mo Yeah, naman. cause wow, congratulations naman sa 12K subscribers. Yeah, ano Nakakatuwa. pa, So, subscribe na po kayo. And check out nyo po, baka merong isa sa mga places yeah, na to na interested kayong yeah. i-visit. Tapos helpful po yung mga tips. Dami-dami na yan. Yes, yung mga tips po na pwede nyo rin pong i-check out or kung anong Baka i-visit na share place. pa yung maganda ring puntahan. Correct. So Try nyo po yan, yan. ma-share ko lang yan. Solo traveler ako dyan. Mhm. So lahat yan pang Sa solo. lahat? Wait, sorry Oo, sa lahat ng to. oo. Solo travel Ang yan. galing. Oo. So, ikaw nagsushoot ng lahat. Wala kang ano, Wala. yung gamit mo talaga. Tapos, wow, ang Gamit ko lang galing. dyan phone. Itong iPhone. Lately lang ako nakabili nung DJI. Pero yung mga uploaded, wala pa yung DJI. Ang galing, pero ang Lahat ganda rin ng eh. quality. Pero yan, pinapa-edit ko. May editor ako. Hindi ko kaya mag-edit. Pero like, ang ganda ng quality kasi ikaw pa din na nag-shoot eh. Tapos siya lang yung mag-aayos ng video, di ba? Pero yung Tinuruan niya shooting, ako. Sabi, sir, ganito, pag mag-video ka, dapat ganito lang, stable lang, huwag malikot. ang galing. Ganon, Oh, ganon. may diving ka pa, ang bongga mo. So, diving, free dive. Mahilig din tayo sa Yeah. intense activities. Ang galing. Alright, so i-check out nyo rin po yun. Ay, may nagtanong pala sa atin, si Ma'am Josephine Tambago Pahe is from Pidao daw siya. And sa Ah, province nila, gusto nilang malaman kung paano makapag-access nung kaninang pinakita natin sa page mo. So, pwede nyo pong, sabihin ko, i-message ka sa Walkie-Talkie Therapy Opo, Center. po kayo mag-message dun sa Facebook page. Pag regarding sa cost, basta sabihin niyo po inquiry on customized wheelchair. Ako po yung automatic na magre-reply pag ganun. Okay, so i-highlight nyo po. Pero, anong services nyo, teach? OT, PT, ST, ano pa? Pet din, and then yung mga specialized programs like yung sa feeding, ganyan. Okay. Tapos, yung highlight nga is yung intermediate customized wheelchair services. Mm. Alright, nakakatuwa naman. So far, Teach,
Anong ano, tawag dito, meron bang best like year or time like to get the wheelchair? Like meron ka bang kung meron tayong early intervention, meron bang ganun din sa pagkuha ng wheelchair? May Yun nga. Dapat as early as 4 years old, yun, dapat, kasi pag lagi pong halimbawa, stroller or lying lang, hindi na develop yung hip joint. So, hindi siya lumalabas. Kaya nagkakaroon ng mga hip dislocation kasi walang weight doon sa Okay. hip. Or kung nakaupo man sila, naka-slouch or naka-sandals, hindi pa rin yung proper weight bearing sa hip joint. So, yun, nagkakaroon ng ganun. So, hindi na de-develop yung mga pang-sitting muscles natin, like sa core, sa pelvis. So, yun. So, kaya as early as 4 sana, um, dapat mag-invest na sila dun sa ganun para ma-maximize nila yung time frame ng wheelchair. Mhm. Talagang ma-maximize nila. And even, kung halimbawa, kung mas bata pa sa 4, pwede po yung car seat para maayos pa rin Mhm. yung upuan ng bata. So, Mhm. wag Mas lang lagi helpful pa rin. nakahiga. Wag lagi nakahiga. Mhm. Yun yung pinaka-tip natin sa kanila. All right. Thank you so much for sharing, Teach. Thank you sa time mo. Alam ko sobrang busy mo. So super, super salamat. I'm thankful. And again, kung may inquiries po kayo, you can check him out on Walkie Talkie Therapy Center and yung pong travel vlog niya po sa YouTube, Zondiland. Zondiland. Thank you so much, Teacher Dan. God bless you. Ingat ka. Thank Thank you. you. Salamat po sa mga Thank you nag-join sa din. atin. Bye. God Bye. bless everyone.